Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong pahayag ni retired Supreme Court Justice Noel Tiham doon sa statement ni Senator Erwin Tulfo kahapon na sometimes we have to bend the law para lang mapagbigyan daw ang kagustuhan ng mga tao. Mas mataas ang taong bayan kaysa sa batas. So, grabe. I cannot believe it. Nga galing sa isang senador, ganong statement. Kaya mabuti na lang at nag-react agad ang isang retired Supreme Court Justice. Ito, panawagan niya dito sa kanyang statement, dapat mag-apologize. Ito, yung last part sa yung statement ni Justice Tiham. Senator Tulfo, sabi niya, may I respectfully suggest that you apologize and retract the deplorable statement you made for the good of the Senate. Deplorable. Paano natin itagalog ang deplorable? Hindi katanggap-tanggap? Ano pa? I deplore. So, ang daming batikos ngayon na natatanggap ni Senator Tulfo. Nakakatawa yung reaksyon ng isang abogado na sa likod niya sa Attorney Kimbo daw yun. Nung narinig na Attorney Kimbo, yung nasa likod mismo ni na sometimes we must bend the law. Nagganon si yung attorney. Ha? What? Viral. Halos hindi makapaniwala yung and sa tingin ni Attorney Kimbo, yung may edad na rin, parang veteranong abogado yun. Kaya napaganyan siya. Ang I don't know hindi naman nakakainis. Nakakabahala. Pati Secretary of Justice, nung tinanong na, is that right, Mr. Secretary? Yes, sir. Anong klaseng hustisya ang meron tayo ngayon? Isang senador na binutuhan ng ilang millions of Filipinos, pang ilan ba si Erwin Tulfo? Number 4. So, halos 18, 19 million, I don't know. Daming bumuto sa kanya. Isang senador handang isang tabi ang batas na sinang-ayunan ng isang Secretary of Justice. Anong klaseng gobyerno ang meron tayo ngayon with this kind of I don't know, how do I describe? Yung mga ganong mindset nila. So agree ba kayo dito sa sinabi ng Justice Tiham na I suggest, very respectful manner, I suggest that you apologize for the good of the Senate. Kasi damay ang buong Senado. Although maraming matitino dyan, gaya Senator Marcoleta, Senator Cayetano, daming matitino. Damay sila sa statement ng kasamahan nila na sometimes we bend the law. O, sinang-ayunan pa ng kanyang kapatid, Senator Rapi Tulfo. So, style Tulfo talaga. Style Tulfo. O ano sa tingin nyo? Mag-a-apologize kaya si Senator Tulfo? Let's wait and see. For the good of the Senate, dapat mag-apologize. Ito pa, dagdag pa ng retired Supreme Court Justice, pwede siyang maparusahan. Kasi binayolate niya ang kanyang oath of office. Sabi ni Justice Tiham na parang hindi naintindihan ni Senator Tulfo yung pinirmahan niyang oath of office. Ito, Senator Tulfo did not read and understand the contents of his oath of office before swearing and signing it.
In the Philippines, a senator who violates their oath of office can face penalties including removal from office and disqualification from holding any public office through the impeachment process. Mabigat. Hindi ko rin alam kung ano yung oath office ng isang senador. Kailang statement coming from a retired Supreme Court Justice, mabigat ito. Mabigat. So, sana, huwag nating tularan. Kasi nga, ano yung mga ordinaryo, example, yung mga rallyista, yung mga kabataan na nagrally noong September 21, nag-violate sila sa batas. Hindi naman maganda yung ginagawa nila na binabato, sinasaktan ng mga pulis. I do not agree with those. Oh, hinuli sila. They broke the law, hinuli, nakakulong. So ngayon, kung susundin natin itong bright idea ng isang senador, pwede na rin tayong mag-break ng batas. Depende sa gusto ng mga tao. Ay, yung mga kabataan na yun, galit na galit ba? O nabayaran sila, whatever their motives. Pinagbabato ang ating kapulisan, which is not good. That's breaking the law, kaya dapat lang na ikulong sila. Eh paano kung ang senator na nag-break the law o SOG ayaw sundin yung batas tungkol sa Witness Protection Program? Anong example? Anong klaseng tawag sa atin no? Banana Republic. Nakakadismaya. Why are this happening? Bakit nangyayari ito? Balik tayo sa Pangulo. Bakit tayo nagkaganito? Alamin natin, bakit tayo nagkaganito? To summarize, bakit tayo nagkaganito? It's all about leadership. Depende sa nakakamiss yung nagbumurang Tatay Digong. Bahala ng palamura ang presidente. Kailang sumusunod sila kung anong pa. Na sabihin nyo na lang kung anong sabihin nyo sa Duterte administration, kanya-kanya tayong pananaw. The best president we ever had is Tatay Digong. Ngayon, kinidnap ninyo. You broke the law at dinala nyo sa isang foreign court. We will never forget yung ginawa nyong ganun. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan kasi ang bahay nila, bubong nila, butas-butas na yung yero o kaya ay ang cellophane, sako lang ang panila, kawawa ang kalagayan nila. Panoorin nyo ang video nito. Karon mo na niyang mataganog yero si kuya. Og muna ni ang balay ni kuya nga guba na kay gikuanan lang isapahan lang og cellophane kay tulo na gid kaayo pag muulan. So gikabira na lang og cellophane. Diri ni sa ilang higdaanan sa sulod. Og so mao pud ang diri sa ilang abuhan. Kung mo tulo ay o kung muulan mo tulo na gid kaayo kay So mga dagko na gyud ang mga So karon kuya, pila na dayon katuig imong balay nga gaulanan na o cellophane na lang ang imong gisapa? Tulunan sa kuno gini, tulunan ni katuig. So to 3 years na daw. So na kay anak kuya. Na Sige. ay, ako nagpasalamat gid ko sa Ginoo nga tagaan kog sin. Makatop na gid ko mapulian na ning mga guba ng asin. Sige kuya.
So karon nahuman na gyud og atop ang iyang balay, wala na gyud tulo. So makita gid nato nga nindot na. Salamat gid sa Ginoo nga nakatop na gid ko. Bago na gid kaayo akong sin. Ug labi na sa nag-sponsor ani, daghang kayong salamat. Sige, salamat Daghang po. pa yung matabangan. Okay, sige, salamat.